5 taon akong nagpakakuba sa ibang bansa, tiniis ang lamig at gutom, habang ang asawa ko'y nagpapakasarap sa bahay na pinundar ng sarili kong dugo at pawis, kasama ang kanyang kabit. Huwag kang umastang biktima, Teresa. Matagal na tayong hiwalay. Sigaw niya. Ngunit may isang lalaking humakbang sa likod ko, may dalang mga dokumento. Panahon na para bawiin ang lahat. Magsisimula na ba ang paniningil ng isang asawang ninakawan ng pangarap? Maligayang anibersaryo. Stella, mahal ko. Ikaw ang tunay na reyna ng bahay na ito at ng puso ko. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa mga panahong kailangan ko ng pagdamay. Ang boses na yon ni Marco ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Teresa. Mas masakit pa kaysa sa hagupit ng malamig na ulan sa labas. Nakatayo si Teresa sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang sala. Ang kanyang katawan ay basang-basa at nanginginig sa ginaw. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit at murang cake na nabili niya sa kanto. Pilit na pinoprotektahan mula sa ulan sa ilalim ng kanyang kupas na jacket. Sa loob ng 5 taon bilang isang domestic helper sa Hong Kong, tinitiis niya ang gutom at pagod para lamang makapagpadala ng pera para sa pagpapatayo ng bahay na ito. Ngayong gabi, ang balak niyang sorpresa para sa kanilang ika-5 anibersaryo ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Sa loob ng sala na kasing ningning ng mga bituin, nakita niya si Marco na nakasuot ng mamahaling polo, mahigpit na nakayakap sa isang babaeng balingkinitan at nakasuot ng pulang bestida. Iyon si Stella, ang kanyang dating kasamahan sa trabaho na madalas niyang padalhan ng pasalubong noon. Ang mas masakit, suot ni Stella ang gintong kwintas na ipinadala ni Teresa noong nakaraang buwan. Ang alahas na pinag-ipunan niya sa pamamagitan ng paglalakad, pauwi mula sa palengke upang makatipid sa pamasahe. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Teresa sa kahon ng cake. Bumagsak ito sa sahig ng walang kalatis, ngunit ang frosting na kulay puti ay nagkalat sa makintab na tiles. Mistulang mga pangarap na nadurog at nayurakat. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magtanong, ngunit tanging ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga paltos at sugat mula sa pagkayod sa ibang bansa, ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng mga bubog. Teresa, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mama Flor, ang kanyang biniyanan, ay bumasag sa katahimikan. Ngunit sa halip na yakap ng isang ina, ang nakita ni Teresa sa mga mata nito ay pandidiri at pagkairita. Lumapit ang matanda, hindi para tulungan siya, kundi para harangan siya. Bakit ka ba pumasok na basang-basa? Kita mo namang nagdiriwang kami. Sisirain mo lang ang party ni Stella. At tingnan mo nga ang hitsura mo. Mukha kang basahan na nalubog sa baha. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Teresa. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Marco, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na maskara ng kawalang bahala. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito sa kanya sa chat gabi-gabi. Marco? Ano ito? Sino siya sa buhay mo? Halos pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Humakbang pasulong si Marco, ngunit nanatili siyang malayo na tila ayaw mahawahan ng dumi ni Teresa. Huwag ka nang mag-eskandalo, Teresa. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi na tayo magkasundo. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, ay para sa amin ni Stella. Ikaw ang pumili na umalis at iwan ako rito, kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa mga ugat ni Teresa. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing umiiyak siya sa pangungulila sa Hong Kong, ang mga pagkaing hindi niya kinain para lamang makapag-remit ng mas malaki, lahat ng yon ay binaliwala sa loob ng ilang segundo. Ang bahay na pinundar niya
ay naging kuta ng kanyang kaaway. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay naging mamatay tao ng kanyang kaluluwa. Tumawa ng mapait si Stella at lumapit kay Teresa. Kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa paanan ni Teresa. "O ayan, pambili mo ng bagong damit at pamasahe pabalik kung saan ka man nanggaling. Huwag mo nang sirain ang gabi namin. Hindi ka nababagay sa bahay na kasing ganda nito." Nakatitig lamang si Teresa sa perang nasa sahig, na unti-unting nababasa ng tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok. Naririnig niya ang bulungan ng ilang bisita sa likuran, ang mga mapanghusgang tingin na tila ba siya ang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang katahimikan ng gabi ay nababalot ng isang napakabigat na kawalan ng katarungan. Tiningnan ni Teresa ang kanyang mga palad na magaspang at puno ng pilat. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na tila isang sumpa sa wikang Tagalog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ito ba ang dulo ng lahat ng aking pagpapakasakit? Ganito na lamang ba kadaling itapon ang isang pusong nagbigay ng lahat para lamang palitan ng isang hapdi na habambuhay na mananatiling nakabaon sa aking dibdib? Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala, isang anino ng babaeng puno ng pag-asa kanina. Ngayon ay isang guho na lamang sa gitna ng karangyaan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para humakbang palabas o kung mayroon pa bang bukas na naghihintay sa kanya sa labas ng pintong ito. Hindi pera ang kailangan ko, Teresa. Ang kailangan ko ay asawang nandoon sa tabi ko, hindi yung nasa ibang bansa at puro padala lang ang alam. Ang boses ni Marco ay muling humiwa sa hangin, puno ng pagmamataas na tila siya pa ang dehado sa sitwasyon. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapulupot sa bewang ni Stella, na tila ba ang babaeng ito ang kanyang kaisa-isang kayamanan sa mundo. Si Teresa ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga sapatos na puno ng putik ay unti-unting nagmamarka sa mamahaling carpet. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang mga alaala ng 5 taong pagtatrabaho niya sa Hong Kong. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sobrang sakit ng kanyang likod sa pagbubuhat ng mabibigat, ang mga araw na tinitiis niya ang sigaw ng kanyang amo para lamang makasigurado na may maipadadalang pera para sa pangarap nilang bahay. Ang bawat sentimo na ipinadala niya ay naging pader, naging bubong, at naging bawat piraso ng kasangkapan sa loob ng silid na ito. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng yon ay parang wala lang. "Paano mo nasasabi yan, Marco?" Ang gumaralgal na boses ni Teresa ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. "Lahat ng kinita ko, ipinadala ko sa inyo. Ni hindi ako nakabili ng bagong tsinelas para sa sarili ko dahil ang nasa isip ko, kailangang matapos ang bahay natin. Para sa atin ito, di ba?" Humakbang si Mama Flor palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. "Para sa inyo?" "Huwag kang magpatawa, Teresa. Ang perang ipinadala mo ay pambayad mo sa panahong wala ka rito. Iniwan mo ang asawa mo sa loob ng 5 taon. Sa tingin mo ba, sapat na ang pera para punan ang pangungulila ni Marco? Si Stella ang laging nandoon para sa kanya habang ikaw ay abala sa pagpapayaman sa sarili mo." Ang bawat salita ng kanyang biniyanan ay tila isang malupit na sampal. Nararamdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, nagdudulot ng isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang gamot. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luha na pilit niyang pinipigilan. "At isa pa," dugtong ni Marco habang kumuha ng isang maputing sobre mula sa drawer ng lamesa. "Huwag kang umarte na parang wala kang alam. 1 taon na ang nakalipas nang padalhan kita ng mga dokumento para sa annulment. Pinirmahan mo yon at ibinalik sa akin. Di ba? Malaya na tayo sa isa't isa, Teresa.
Legal na ang paghihiwalay natin. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ano? Anong annulment? Wala akong natatanggap na kahit anong papel mula sa'yo. Marco, kailanman ay hindi ko pipirmahan ng ganyang bagay. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Marco, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Nandito ang pirma mo. Malinaw na malinaw. Kaya wala ka ng karapatan sa bahay na ito at lalong wala ka ng karapatan sa akin. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security ng subdivision para kaladkarin ka palabas. Hindi makapaniwala si Teresa. Ang kanyang mundo ay tila mabilis na umiikot sa maling direksyon. Alam niyang hindi siya pumirma ng anuman, ngunit ang kumpiyansa sa mukha ni Marco ay nagpahiwatig ng isang mas malalim at mas tuso na plano. Ang pagtatraidor ay hindi lamang pala sa puso, kundi maging sa batas. Lumapit si Stella at muling humawak sa braso ni Marco, may kasamang matamis at mapang-asar ng ngiti. Sige na, Yaya. Maging matalino ka naman. Wala ka ng lugar dito. Nakakaya ka sa mga bisita namin, amoy basang aso ka pa naman. Bago pa man makapagsalita si Teresa, naramdaman na lamang niya ang marahas na paghila ni Marco sa kanyang braso. Kinaladkad siya nito patungo sa pintuan. Sinubukan ni Teresa na kumapit sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy, ngunit sa isang malakas na tulak ni Marco, bumagsak siya sa semento ng driveway. Ang tunog ng mabigat na pintong nara na nagsasara ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasunod ng paglock ng trangka, naiwan si Teresa sa gitna ng madilim na gabi, habang ang ulan ay muling bumuhos ng mas malakas. Ang kanyang tanging bitbit ay ang kanyang lumang valley na itinapon din ni Marco sa tabi niya, na ngayon ay nababalot na rin ng putik. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding puot at pighati na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang tuhod ay bumigay. Gumapang siya sa putikan upang abutin ang isang nahulog na frame ng larawan mula sa kanyang bag, ang kanilang wedding photo. Ang salamin nito ay basag na at ang putik ay unti-unting lumalamon sa kanilang mga nakangiting mukha. Sa galit at sakit, hinawakan niya ang larawan at pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila ang huling hibla ng kanyang pag-asa na naputol. Naglakad siya palayo sa subdivision ng walang tsinelas. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na kalsada ay nagdudulot ng hapdi. Narating niya ang isang madilim na waiting shed sa labas ng gate. Doon, naupo siya sa malamig na semento, nakayakap sa kanyang sarili habang pinapanood ang mga sasakyang dumadaan na tila ba wala silang pakialam sa isang babaeng nawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng isang mahaba at malakas na tunog ng gulong na humihinto sa harap ng waiting shed. Isang marangyang itim na sasakyan ang tumigil sa tapat mismo ni Teresa. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang mukha. Dahilan upang mapapikit siya, bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na balat ang lumabas. Kasunod ang isang mataas na anino ng isang lalaki na may hawak na malaking payong. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya. Unti-unting nililiman si Teresa mula sa ulan. Nang mag-angat ng tingin si Teresa, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang hindi niya inaasahang makikita muli sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pandidiri o awa, kundi ng isang malalim na galit na nakatuon sa direksyon ng bahay ni Marco. Teresa, ang boses ng lalaki ay mababa, ngunit puno ng awtoridad, na tila isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Tapos na ang pagtitiis mo sa kanila. Panahon na para bumangon ka. Nakatitig lamang si Teresa sa lalaki. Ang kanyang puso ay tila muling tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa.
Sino ang lalaking ito sa kanyang nakaraan na tila ba alam ang bawat dusa na kanyang pinagdaanan? Huwag kang matakot, Teresa. Hindi kita sasaktan. Nandito ako para tulungan ka. Ang boses na yon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Teresa. Sa ilalim ng malaking itim na payong, unti-unting nakilala ni Teresa ang lalaking nasa kanyang harapan. Siya si Leo, ang inhenyero na kinuha ni Marco 3 taon na ang nakalilipas upang itayo ang kanilang bahay. Naalala ni Teresa ang mga pagkakataong nag-uusap sila sa video call noon. Si Leo ang laging nagpapakita sa kanya ng progreso ng bawat pader at bawat haligi. Siya ang saksi sa bawat pawis at bawat sentimong ipinadala ni Teresa mula sa Hong Kong. Hindi naghintay ng sagot si Leo. Lumingon siya sa kanyang sasakyan at mabilis na kinuha ang basang vali ni Teresa mula sa putikan. Binuhat niya ito ng walang pag-aalinlangan na tila ba hindi mahalaga sa kanya kung marumihan man ang kanyang mamahaling polo. Sa isang banayad na kilos, hinawakan niya ang siko ni Teresa upang tulungan itong tumayo. Ang hawak ni Leo ay magaan ngunit matatag, puno ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Teresa mula sa kanyang asawa. "Halika na, hindi ka pwedeng manatili dito sa lamig," marang sabi ni Leo habang pinapatnubayan siya patungo sa loob ng sasakyan. Nang makaupo si Teresa sa loob, ang bango ng loob ng sasakyan, na amoy bagong sapatos at sariwang kape, ay tila isang kabilang mundo kumpara sa amoy ng putik at pait na iniwan niya sa labas. Agad na itinaas ni Leo ang heater ng sasakyan. Wala siyang itinanong, walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Tahimik lamang siyang nagmaneho patungo sa isang gusali sa gitna ng lungsod. Pagdating sa kanyang apartment, binuksan ni Leo ang pinto para kay Teresa. Ang bawat sulok ng silid ay maayos at payapa. Kumuha siya ng isang malinis at makapal na tuwalya at iniabot ito sa babae. Doon ang banyo. May mga bagong damit doon na maaari mong hiramin. Huwag kang mag-alala. Maghahanda lang ako ng maiinom. Paglabas ni Teresa mula sa banyo, suot ang isang malaking t-shirt at jogging pants na pagmamay-ari ni Leo. Nakita niya ang lalaki na naghihintay sa maliit na hapagkainan. May usok na lumalabas mula sa isang tasa ng mainit na gatas na nilagyan ng kaunting tsokolate. Inilagay ito ni Leo sa tapat ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tila ba naiintindihan niya ang bawat bigat na dinadala ng babae. "Ubusin mo yan. Makakatulong yan para makatulog ka ng maayos," sabi ni Leo habang nauupo sa tapat niya. Sapat ang layo upang hindi mailang ang babae, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman nito ang kanyang presensya. Sa unang higop ng mainit na gatas, tila doon lamang naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng lahat ng sakit. Ang pader na binuo niya sa kanyang puso upang maging matatag sa ibang bansa ay biglang gumuho. Ang mga luha na kanina pa pilit na pinipigilan ay nagsimulang pumatak ng walang humpay. Hindi lamang ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagkapagod. Pagkapagod sa pagiging malakas para sa mga taong hindi naman siya pinapahalagahan. Yumuko si Teresa at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi ito mapang-angkin, kundi isang tahimik na pangako ng proteksyon. Hinayaan lang siya ni Leo na umiyak ng umiyak, hanggang sa mabasa ang manggas ng damit nito. Walang salita, tanging ang tunog ng ulan sa labas at ang mahinang paghinga ni Leo ang namayani sa silid. "Salamat, Leo. Salamat sa lahat." Bulong ni Teresa nang medyo kumalma na siya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng hiya. "Wala iyon, Teresa," sagot ni Leo. Ang kanyang tinig ay malalim at tapat. "Matagal na kitang gustong tulungan. Nakita ko kung paano mo pinaghirapan ang bawat kusing na ipinadala mo.
Hindi mo deserve ang ganitong pagtrato. Dito ka muna sa guest room. Ligtas ka rito. Kinabukasan, nagising si Teresa sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nagising sa tunog ng alarm clock para magtrabaho, kundi sa amoy ng masarap na almusal. Paglabas niya, wala na si Leo sa sala, ngunit may isang maliit na papel na nakadikit sa lamesa sa tabi ng isang pinggan ng sinangag at pritong itlog. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Kumain ka ng marami. May mga gamit sa banyo na pwedeng mong gamitin. Huwag kang aalis, babalik ako mamayang tanghalian. Leo. Hinawakan ni Teresa ang kapirasong papel at sa kabila ng hapdi sa kanyang puso, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang init ng papel sa kanyang mga daliri ay tila nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng kawalan, may isang taong naniniwala pa rin sa kanyang halaga. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kanyang lumang bag, nakita niya ang kanyang cellphone na kanina pa pala tahimik na umiilaw. Binuksan niya ito at bumungad ang isang mensahe mula sa bangko. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. 2. Teresa Alcantara. Your joint account with Marco Alcantara has a remaining balance of 0.00 pesos. All funds were withdrawn today at 8 a.m. via over-the-counter transaction. Ang huling perang itinabi niya para sa kanyang pagbabalik. Ang perang balak niyang gamitin para magsimula ng maliit na negosyo ay tuluyan ng ninakaw ng lalaking minahal niya. Ang bawat patak ng pawis niya sa Hong Kong ay tila naging abo sa isang saglit. Napatitig si Teresa sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na mas matindi pa sa bagyo kagabi. Sa kanyang isipan, nabuo ang isang desisyon. Kung gusto ni Marco ng giyera, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban bilang isang biktima. Lalaban siya bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng kinuha sa kanya. Wala na, Leo. Wala na talagang itinira sa akin ang hayop na yon. Kahit ang pamasada ko pauwi sa probinsya, kinuha pa niya. Ang boses ni Teresa ay halos isang pabulong na lamang, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang bumagsak sa sahig. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, ang unang nakita niya ay ang maputlang mukha ni Teresa na nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Mabilis na lumapit si Leo. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng pagmamadali. Nang makita niya ang mensahe mula sa bangko, ang kanyang panga ay tumigas sa matinding galit, ngunit nanatiling malumanay ang kanyang pakikitungo sa babae. Balak ko sanang pumunta sa kanya ngayon, Leo. Luluhod ako. Magmamakaawa ako na ibalik lang niya ang kahit kaunti para makawi ako sa mga magulang ko. Muling pagsasalita ni Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Bago pa man makahakbang si Teresa patungo sa pinto, naramdaman niya ang matitigas na kamay ni Leo na humawak sa kanyang mga balikat. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo ni Teresa. Ang init mula sa mga palad ni Leo ay pumasok sa kanyang nilalamig na balat, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahan. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa harap ng taong nagnakaw na ng dignidad mo, Teresa. Hindi ka magmamakaawa, hindi ka luluhod. Dahil sa pagkakataong ito, tayo ang maniningil sa kanya. Ang boses ni Leo ay matatag at puno ng katiyakan, na tila ba bawat salita niya ay isang batas na dapat sundin. Dahan-dahang binitawan ni Leo ang mga balikat ni Teresa at naglakad patungo sa kanyang silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang makapal at asul na folder. Ibinaba niya ito sa lamesa ng dahan-dahan. Ang tunog ng paglapag ng mga papel ay tila isang hudyat ng bagong simula. Ano ito? Tanong ni Teresa habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Noong sinimulan nating itayo ang bahay na yon, may mga bagay na hindi maganda ang pakiramdam ko kay Marco. Pagsisimula ni Leo,
Habang tinititigan ang mga papel, nakita ko siyang nagdadala ng ibang babae sa construction site habang ikaw ay nasa Hong Kong. Nakita ko kung paano niya waldasin ang mga materyales. Kaya bawat padala mo ng pera, bawat resibo ng semento, bawat kusing na ibinayad sa mga trabahador, itinabi ko ang mga orihinal na kopya. At lahat ng yun, Teresa, ay nakapangalan sa'yo. Napasinghap si Teresa habang tinitingnan ang bawat pahina. Naroon ang bawat remittance slip na pinaghirapan niya, bawat pirma niya mula sa ibang bansa, at bawat dokumento ng pagbili ng lupa at materyales na sadyang inayos ni Leo sa ilalim ng pangalan ni Teresa Alcantara. Ang bawat papel ay tila isang buhay na saksi sa kanyang paghihirap. Akala ni Marco ay sapat na ang makuha ang tiwala ng mga tauhan ko para mapaniwala ang lahat na siya ang nagpondo sa bahay na yon. Pero hindi niya alam na hawak ko ang katotohanan. Pagpapatuloy ni Leo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Ang bahay na yon ay hindi sa kanya. Ang bahay na yon ay sa iyo, Teresa. At may sapat tayong ebidensya para bawin ang bawat sentimong kinuha niya. Isang mainit na pakiramdam ang biglang bumalot sa puso ni Teresa. Ang pait na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Hinawakan niya ang isang remittance slip na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang panahong halos hindi siya kumain ng 3 araw para lang makumpleto ang pambayad sa bubong. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel, na tila ba binabasbasan nito ang bagong landas. Natatahakin niya. Bakit mo ginagawa ito, Leo? Tanong ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. 3 taon mo itong itinago. Bakit? Lumapit si Leo ng bahagya. Sapat na para maamoy ni Teresa ang bango ng kanyang damit. Dahil nakita ko ang sakripisyo mo, Teresa. Sa bawat tawag mo sa akin noon para itanong kung maayos ang bahay, naririnig ko ang pagod sa boses mo. Hindi ko hahayaang mapunta lang sa wala ang lahat ng yon. Hindi nakapagsalita si Teresa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na tensyon at pasasalamat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Leo si Teresa sa isang maliit ngunit kilalang opisina ng isang abogado. Ang abogado, na isang matandang lalaki na may matatalas na mata, ay masusing tiningnan ang mga papel na dala nila. Sinuri rin niya ang kopya ng annulment papers na pilit na ipinagmamalaki ni Marco. Attorney Santos, may pag-asa ba kaming mabawi ang lahat? Tanong ni Leo. Ibinaba ng abogado ang kanyang salamin at tumingin kay Teresa. Pagkatapos, itinuro niya ang pirma sa dulo ng annulment papers. Ang pirma na ito, bagaman mukhang katulad ng sayo, Teresa, ay may mga bahagi na masyadong matigas ang pagkakasulat, isang halatang panggagaya. At ang petsa ng notarization, nangyari ito noong panahong narito ka pa sa Pilipinas para sa isang maikling bakasyon. Ngunit ang records ng bangko at ng immigration ay magpapatunay na wala ka sa lugar na yon sa araw na yon. Huminto ang abogado at ngumiti ng tipid. Isang ngingiting tila nagsasabing tapos na ang laro ng kalaban. Ito ay isang kaso ng falsification of public documents. At hindi lang iyon. Sa dami ng resibong hawak ninyo na nakapangalan kay Teresa, maaari nating i-hold ang kahit anong transaction sa bahay na yon. Sa madaling salita, Teresa, si Marco mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Ang mga salita ng abogado ay tila musika sa pandinig ni Teresa. Ang pag-asang kanina ay isang maliit na ningas lamang ay naging isang naglalagablab na apoy sa kanyang kalooban. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala na ang pait, kundi puno na ng kapangyarihan. Magsisimula tayo sa pagpapadala ng demand letter, sagot ng abogado. At kasunod noon ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian na
Nakapangalan sa inyong dalawa habang gumugulong ang kaso. Sigurado ako, hindi ito magugustuhan ng asawa mo. Habang naglalakad palabas ng opisina, naramdaman ni Teresa ang sariwang hangin ng hapon. Lumingon siya kay Leo na tahimik na naglalakad sa tabi niya. Isang misteryosong ngumongiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki, tila mayroon pa itong hindi sinasabi sa kanya. Leo, may problema ba? Tanong ni Teresa nang mapansin ang kakaibang tingin ng lalaki sa kanyang cellphone. Wala naman, Teresa. Sagot ni Leo habang mabilis na itinago ang kanyang phone. May nalaman lang ako tungkol sa negosyo ni Marco. Mukhang mas malalim ang pagkakabaon niya sa utang kaysa sa inaasahan natin. At alam mo ba kung sino ang pinagkakautangan niya? Napatigil si Teresa sa paglalakad. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis sa kuryosidad. Sino ano? Iyong mga damit na binili ko kagabi, bakit hindi pa plansado? Ano bang klaseng katulong ka? Ang bagal-bagal mo? Daig mo pa ang pagong sa kalsada. Ang matinis na boses ni Stella ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng bahay na dati ay pangarap lamang ni Teresa. Nakaupo si Stella sa malambot na sofa habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure na kulay matingkad na pula. Sa tabi niya ay nagkalat ang mga paper bags mula sa mga mamahaling butika at butik sa mall. Ang bawat gamit sa loob ng bahay, mula sa kristal na chandelier hanggang sa malalambot na unan, ay tila sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaang hindi naman niya pinaghirapan. Ang bagong katulong na isang batang babae mula sa probinsya ay nakayuko lamang habang nanginginig ang mga kamay sa paghawak ng plansa. Sa sulok ng silid, lalong nagliwanag ang mukha ni Mama Flor habang pinapanood si Stella. Para sa kanya, si Stella ang perpektong manugang, maganda, sosyal, at higit sa lahat, nakakasabay sa kanyang mga luho. Hayaan mo na ang batang iyan, Stella anak, sabi ni Mama Flor habang inilalapag ang isang plato ng hiniwang prutas sa harap ng babae. Masyado kasing nasanay ang bahay na ito sa dating nakatira rito na parang martir kung kumilos. Akala mo naman ay ikakayaman natin ang pagtitipid niya. Buti na lang at dumating ka. Nagkaroon ng buhay at kulay ang paligid. Tumawa ng mahina si Stella, isang tunog na puno ng pagmamataas. Kaya nga po Mama Flor, hindi ko maintindihan kung paano natiis ni Marco ang babaeng iyon sa loob ng maraming taon. Napakabaduy at laging amoy kusina. Ngayon, dapat lang na maranasan ni Marco ang tunay na buhay mayaman. Maya-maya pa ay narinig ang pagbukas ng pinto at pumasok si Marco. Ngunit hindi katulad ng dati na masigla ang kanyang mukha. Ngayon ay bakas ang pagod at tensyon sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at napabuntong hininga ng malalim. Marco, mahal ko. Tingnan mo itong bagong relo na in-order ko para sa'yo. Bagay na bagay ito sa susunod nating party. Masayang bati ni Stella habang lumalapit sa asawa. Ngunit hindi tumingin si Marco sa relo. Sa halip kinuha niya ang isang tumpok ng mga bayarin na nasa ibabaw ng lamesa. Stella, hinay-hinay naman sa paggastos. Ang workshop natin ay hindi pa nakakakuha ng bagong kontrata at malaki ang kailangang bayaran sa amortization ng sasakyan. Pati ang kuryente at tubig ng bahay na ito, tumaas ng husto simula nang lumipat ka. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Stella. Nagkunwari siyang nagtatampo at unti-unting nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang sining ng manipulasyon na kabisadong-kabisado na niya. Ganyan ka ba, Marco? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para manatili sa tabi mo habang wala ang asawa mo, susumbatan mo ako sa ilang maliliit na bagay. Akala ko ba ay mahal mo ako? Akala ko ba ay gusto mong maging reyna ako ng bahay na ito? Hindi naman sa ganoon, Stella. Simula ni Marco, ngunit mabilis siyang pinutol ng babae. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Hamon ni Stella habang hinahawakan ang mga kamay ni Marco. Gusto kong magkaroon ng seguridad. Iyong bahay na ito. Gusto kong ipangalan mo na sa akin.
Ayaw kong dumating ang araw na bigla na lang tayong paalisin dito ng kung sino. Kung nakapangalan na ito sa akin, wala na tayong dapat alalahanin. Nag-alangan si Marco. Alam niyang ang lupang kinatatayuan ng bahay ay may mga dokumentong kailangan pang ayusin, ngunit ang takot na mawala si Stella ay mas matindi kaysa sa kanyang luhika. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Teresa, ngunit pilit niya itong ibinabaon sa limot. Sa isang sandali ng kahinaan, tumayo si Marco at naglakad patungo sa isang lumang cabinet sa gilid ng hagdan. Binuksan niya ang pinto nito at doon ay nakita niya ang isang pares ng luma at kupas na tsinelas. Ang tsinelas na laging suot ni Teresa nung huli siyang magbakasyon, ang tsinelas na pinaghirapan nitong bilhin para sa sarili. Sa halip na makaramdam ng habag, nakaramdam si Marco ng inis. Itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang tsinelas patungo sa basurahan sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagtama ng tsinelas sa semento ay tila huling paalam sa kanyang konsensya. Sige, Stella, tatawagan ko ang broker bukas. Gagawin natin ang gusto mo, sabi ni Marco habang bumabalik sa sala. Agad na yumakap si Stella kay Marco. May kasamang tagumpay ng ngiti na hindi nakikita ng lalaki. Iyan ang lalaking mahal ko. Huwag kang mag-alala. Gaganda pa ang buhay natin. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang pamilya, kinuha ni Marco ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang kakilalang land broker. Gusto niyang matapos na ang usapin sa lupa para tumigil na ang pangungulit ni Stella. Hello, Ben. Iyong tungkol sa titulo ng bahay ko sa subdivision, itutuloy na natin ang transfer sa pangalan ni Stella. Ihanda mo na ang mga papel, sabi ni Marco habang sumusubo ng pagkain. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan ni Marco. Napatigil siya sa pagnguya at unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang hawak na tinidor ay dahan-dahang nalaglag sa plato. Nalumikha ng isang matunog na tunog ng bakal na tumatama sa seramika. Anong sinabi mo? Bakit naka-hold? Sinong naghain ng kaso? Ang boses ni Marco ay nanginginig na sa kaba. Muling nagsalita ang broker sa kabilang linya. At sa bawat salitang lumalabas sa telepono, tila ba lumiliit ang mundo ni Marco. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Stella kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Sir, may court order na inilabas ngayong umaga lang. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo at sa dati mong asawa ay nasa ilalim ng status quo ante. Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin, ibenta o ilipat ang kahit anong pag-aari hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa falsification of documents. Napabitaw si Marco sa kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila ang unang bitak sa kanyang perpektong buhay. Sa labas ng bahay, ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbabaadya ng isang bagyo na hindi nila kayang takasan. Ang kanilang tinatawag na paraiso ay unti-unti nang kinukulayan ng takot. Sino ang naglakas loob na bumangga sa kanya? At paano nalaman ng batas ang tungkol sa mga dokumentong akala niya ay malinis na niyang naitago? Gusto ko pong putulin ang lahat ng ito. Iyong maikli, iyong parang bago na ang lahat. Ang tinig ni Teresa ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon habang nakatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin ng isang parlor. Ang mahaba niyang buhok na tuyo at sunog mula sa 5 taon ng matinding init sa Hong Kong ay unti-unting nahuhulog sa sahig. Ang tunog ng gunting na dumadaan sa bawat hibla ay tila mga kadenang napuputol, mga kadena ng nakaraan, ng sakit at ng maling pag-ibig na nagkulong sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat paglaglag ng kanyang buhok, tila gumaan ang kanyang pakiramdam na tila ba ang bawat hibla ay may dalang bigat ng kanyang mga dusa. Nang matapos ang gupit, isang ibang Teresa ang humarap sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng takot,
Ngayon ay mas maliwanag at may kakaibang kislap. Ang maikli at modernong gupit ay lalong nagpalitaw sa ganda ng kanyang mukha na matagal nang natakpan ng pagod. Sa labas ng palor naghihintay si Leo. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan, ngunit nang makita niya si Teresa na lumalabas, napatuwid siya ng tayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya at sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakapagsalita. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tingin na puno ng paghanga na nagdulot ng bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Teresa. Bagay sa'yo, Teresa, mukha kang malaya. Ang tanging nasabi ni Leo, ang kanyang boses ay malambing at puno ng katapatan. Hindi doon nagtapos ang pagbabago. Dinala ni Leo si Teresa sa isang department store. Sa simula ay nag-aalangan si Teresa. Nahihiya siyang gumastos ng pera na hindi naman niya kinita sa oras na yon. Ngunit hinawakan ni Leo ang kanyang kamay ng sandali, isang hawak na puno ng katiyakan. Isipin mo na lang na investment ito para sa bago mong trabaho sa opisina ko, Teresa. Kailangan mong maging handa dahil marami tayong gagawin. Paliwanag ni Leo, habang tinutulungan siyang pumili ng ilang maayos na damit na pang-opisina. Nang pumasok si Teresa sa fitting room at isukat ang isang asul na blusa, tila hindi niya makilala ang sarili. Ang dating babaeng nakasuot ng kupas na jacket at lumang tsinelas ay wala na. Sa harap niya ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang karapatan. Paglabas niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Leo. Ang lalaki ay saglit na napatitig sa kanyang mga mata at ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang uri ng kuryente na tila ba ang puso ni Leo ay tumitibok para sa bagong Teresa na nasa harap niya. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magtrabaho si Teresa sa kumpanya ni Leo bilang warehouse manager. Doon, ginamit niya ang kanyang talino sa numero at ang kanyang karanasan sa ibang bansa upang isaayos ang mga inventaryo na matagal nang magulo. Ang lahat ng mga trabahador ay humanga sa kanyang sipag at pagiging mabusisi. Sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, nararamdaman ni Teresa na unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang nadurog na pagkatao. Isang hapon, pumunta sila ni Leo sa opisina ni Attorney Santos. Ibinigay na nila ang lahat ng ebidensya at ang formal na reklamo para sa falsification of public documents laban kay Marco. Ang bawat hakbang nila ay tila isang matalim na espada na unti-unting lumalapit sa leeg ni Marco. Maayos na ang lahat, Teresa. Ang korte na ang bahala sa kanya, sabi ni Leo nang makabalik sila sa kanyang apartment. Gabi na noon at ang paligid ay nababalot ng isang payapang katahimikan. Magkasama silang nakatayo sa maliit na balcony ng apartment. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa balat ni Teresa, ngunit hindi na siya nanginginig. Nararamdaman niya ang presensya ni Leo sa kanyang tabi. Isang presensya na tila ba isang matibay na haligi na hindi kailanman matitibag. Dahan-dahang lumapit si Leo at ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ni Teresa. Ang bango ng pabango ni Leo ay humalo sa amoy ng hangin, nagbibigay ng isang hindi maipaliwanag na kapanatagan sa puso ng babae. Bagay sa iyo ang ngumiti, Teresa. Sana ay huwag mo nang hayaan ang kahit na sino na alisin ang nangiting iyan sa iyo muli. Bulong ni Leo habang nakatingin sa malayo. Napalingon si Teresa kay Leo. Ang kislap ng mga bituin ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na mayroon pa palang pag-asa para sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Marco. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng jacket ni Leo. Ninanamnam ang init na ibinibigay nito. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay biglang nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang sunod-sunod na mensahe ang pumasok at ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang lason na sumusubok na sirain ang kanyang bagong natagpuang katahimikan. Hayop ka, Teresa,
Anong ginawa mo sa bahay ko? Bakit may mga pulis na pumunta rito at sinasabing bawal ko nang ibenta ang sarili kong pag-aari? Mag-usap tayo ngayon din. Pumunta ka rito o ako ang pupunta sa'yo at ipapahiya kita sa buong mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang binabasa ang mensahe ni Marco. Ang bawat letra ay puno ng puot at desperasyon. Ang takot na dating lumalamon sa kanya ay tila nagbabalik. Ngunit bago pa man ito lumalim, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Leo sa kanyang kamay. Huwag kang sasagot, Teresa. Hayaan mo siyang magwala sa sarili niyang apoy. Sa susunod na pagkakataon na magkikita kayo, hindi na ikaw ang umiiyak sa harap niya. Ang boses ni Leo ay malamig at puno ng katiyakan. Napatitig si Teresa sa screen ng kanyang phone na patuloy na umiilaw dahil sa mga tawag ni Marco. Ang liwanag nito sa gitna ng kadiliman ng balcony ay tila isang hudyat na ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lamang. Mapapanatili kaya ni Teresa ang kanyang bagong natagpo ang lakas kapag kaharap na niya ang lalaking minsang naging mundo niya? Teresa, ikaw ba talaga yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang boses ni Marco ay bakas ang matinding pagkagulat habang dahan-dahang siyang tumatayo mula sa upuan ng isang mamahaling cafe sa loob ng mall. Ang kanyang mga mata ay halos hindi kumukurap habang tinitingnan ang babaeng naglalakad patungo sa kanyang lamesa. Ang bawat hakbang ni Teresa sa kanyang sapatos na may mataas na takong ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog sa makintab na sahig na tila ba bawat pagtama ng takong ay isang deklarasyon ng kanyang bagong kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang formal na puting blusa at itim na slacks na lalong nagpadunong sa kanyang tindig. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang muka ay may sapat na kolorete upang magmukhang sariwa at matapang. Wala na ang bakas ng basang asong pinalayas sa ulan. Sa harap ni Marco ay isang babaeng tila hindi kailanman nakaranas ng hirap. Dahan-dahang naupo si Teresa sa tapat ni Marco. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng isang lawa bago ang pagdating ng gabi. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa bakanteng upuan at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaking naging dahilan ng kanyang mga luha. Bakit, Marco? Inaasahan mo ba na makikita mo akong hulas at namamalimos sa kalsada? Ang boses ni Teresa ay malumanay, ngunit may talim na hindi maitatago. Huminga ng malalim si Marco, pilit na ibinabalik ang kanyang pagkakatao. Hindi naman sa ganoon, Teresa. Nagulat lang ako. Mukhang naging mabuti sa iyo ang mga nakaraang araw. Kaya nga ako nakipagkita dahil gusto kong pag-usapan natin ito ng maayos. Alam mo namang may pinagsamahan tayo, di ba? Ayaw ko namang humantong tayo sa demandahan at sa ganitong gulo. Nagsimulang gumamit ng mabulaklak na salita si Marco. Ang kanyang tinig ay naging malambing. Tila ba sinusubukan niyang muling gamitin ang kanyang karisma upang paamuhin si Teresa. Teresa, mahal ko pa rin ang alaala natin. Iyong demanda tungkol sa falsification, baka pwedeng iurong mo na. Para sa ikatatahimik nating lahat. Tutulungan naman kita. Bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka sa probinsya. Huwag na nating idamay ang korte. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag at marahas na inilapag ito sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay sapat na upang mapatigil si Marco sa kanyang pagsasalita. Tingnan mo yan, Marco. Iyan ang kabuuan ng bawat remittance na ipinadala ko sa iyo sa loob ng 5 taon. Bawat sentimo, bawat kusing na pinagtrabahuhan ko sa Hong Kong, nakalista dyan. Ang halaga ng bahay na sinasabi mong sayo ay katumbas ng bawat patak ng pawis ko na ninakaw mo. Sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tingnan mo ako sa mata, Marco. Ang tingian na sinasabi mo ay wala pang 5 piso ang halaga.
kumpara sa pambababoy na ginawa mo sa akin. Bago pa man makasagot si Marco, isang pamilyar na boses ang muling bumasag sa usapan. Marco, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Si Stella ay mabilis na naglakad patungo sa kanilang lamesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at selos. Hindi na niya inalintana ang mga taong nakatingin sa kanila sa loob ng kafe. Lumapit siya kay Teresa at itinaas ang kanyang kamay, handang sampalin ng babaeng sa tingin niya ay umaagaw sa kanyang posisyon. Wala kang hiyang babae ka. Akala mo ba ay madadaan mo kami sa mga papel na yan? Amin ang bahay na yon. Amin ang lahat. Sigaw ni Stella habang pababa ang kanyang kamay patungo sa pisngi ni Teresa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Stella, isang malaki at matigas na kamay ang sumalo sa kanyang pulso sa gitna ng hangin. Si Leo ay lumitaw mula sa likuran ni Teresa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at ang kanyang mga mata ay nagbababala. Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, binitawan niya ang kamay ni Stella at humakbang sa harap ni Teresa na tila ba isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Huwag mong susubukang saktan siya. Kung ayaw mong mas mapabilis ang pagbagsak ninyo. Ang boses ni Leo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Nagtama ang tingin ni Marco at ni Leo. Sa sandaling iyon, nakita ni Teresa ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang takot sa mga mata ni Marco. Parang may alam si Leo tungkol kay Marco na hindi pa alam ng lahat. Namutla si Marco at tila gustong umiwas sa tingin ng inhenyero. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang kanyang tasa ng kape. Sa harap ng pagsusumigaw ni Stella, na ngayon ay pinipigilan na ni Marco na natiling kalmado si Teresa. Marahan niyang hinipa ng mainit na kape at uminom ng isang maliit na lagok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagwawalang si Stella. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng kanyang mga kaaway. Tumayo si Teresa at inayos ang kanyang blusa. Tiningnan niya si Marco sa huling pagkakataon, isang tingin na walang halong emosyon. Ang bahay na yon ay simula pa lang, Marco. Kukunin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa akin, ang pera ko, ang dignidad ko, at ang bawat gabing iniyak ko dahil sa inyo. Bulong ni Teresa, sapat na upang marinig lamang ng dalawa. Maghanda kayo, dahil ang susunod nating pagkikita ay hindi na sa cafe na ito, kundi sa lugar kung saan kailangan ninyong managot sa batas. Lumingon si Teresa kay Leo at tumango ng bahagya. Magkasama silang naglakad palabas ng cafe. Ang bawat hakbang ni Teresa ay puno ng dignidad. Ang tunog ng kanyang mga takong ay muling umalingaw-ngaw sa mall. Isang tunog na nag-iwan ng takot sa puso ni Marco at galit sa puso ni Stella. Nang makalabas sila sa mall, naramdaman ni Teresa ang pagod na unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay masigla. Alam niyang ito ang unang panalo niya sa isang mahabang laban. Salamat, Leo. Salamat sa pagtayo sa likod ko, sabi ni Teresa habang nakatingin sa papalubog na araw. Lagi akong nasa likod mo, Teresa. Pero tandaan mo, ikaw ang naglakad mag-isa sa harap nila kanina. Ikaw ang nagpanalo sa laban na ito. Sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin ni Teresa ang isang itim na sasakyan na kanina pa tila sumusunod sa kanila mula sa parking lot. Isang kakaibang kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Sino pa ang nagmamasid sa kanila? At ano ang kinalaman ni Leo sa lihim na takot na nakita niya sa mga mata ni Marco? Hindi po pwedeng mag-overtime ang mga tao, Sir Marco. Isang buwan na kaming walang sahod. Hindi na sapat ang pangako niyo pambili ng bigas para sa pamilya namin. Ang boses ng kanyang kapatas ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Marco habang nakaupo siya sa loob ng kanyang maliit at mainit na opisina sa workshop. Nakatitig siya sa mga bayarin sa kuryente,
at upa na nakapatong sa kanyang mesa. Lahat ay may nakatatak na pulang babala. Simula nang ilabas ng korte ang status quo order sa bahay at sa kanilang joint account, tila ba ang daloy ng kanyang buhay ay biglang nahinto. Ang kanyang credit line sa bangko ay pinutol at ang mga suppliers na dati ay nagbibigay ng materyales nang walang down payment ay biglang naging mailap. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa bangin ng pagkalugi. Gawan niyo ng paraan. Pakiusap. May inaasahan akong malaking proyekto sa susunod na linggo. Ang tanging nasabi ni Marco, kahit alam niyang sarili niya lamang ang kanyang niloloko. Ang kanyang boses ay wala ng dating awtoridad, kundi isang desperadong pagsamo ng isang taong nalulunod. Habang naghihirap si Marco sa kanyang negosyo, ang kalagayan naman sa loob ng bahay ay mas malala pa sa isang giyera. Pagdating ni Marco, ang unang narinig niya ay ang matinis na pagsigaw ni Stella na nanggagaling sa kusina. Mama Flor, bakit ang dumi-dumi ng baso na ito? At bakit ganito ang ulam natin? Tuyo at gulay lang. Akala ko ba ay may pera pa kayong itinago sa cabinet nyo? Ang singhal ni Stella habang nakaturo sa matandang babae na abala sa pagluluto. Si Mama Flor, na dati ay reyna ng bahay at laging pinagsisilbihan ni Teresa, ngayon ay nakasuot ng isang lumang duster, pawisan at tila pagod na pagod ang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng sandok. Mula nang umalis si Teresa at mabaon sa utang si Marco, tinanggal nila ang kanilang katulong upang makatipid. Ngayon, ang lahat ng gawaing bahay ay ipinasa ni Stella sa matanda, habang ang babae ay walang ginawa, kundi ang magreklamo at magayos ng sarili. Stella, anak, iyon na lang ang natitirang pera ko sa pensyon. Ipinambili ko na ng pagkain natin dahil wala pang ibinibigay si Marco. Mahinang sagot ni Mama Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila. Pwes, gawan niyo ng paraan. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Alam niyo ba kung gaano ako napahiya sa mall kanina nang ma-decline ang credit card ko sa harap ng mga kaibigan ko? Halos mamatay ako sa hiya. Muling sigaw ni Stella bago siya nagmarch sa paakyat sa itaas. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay lumilikha ng isang mabigat at nakakairitang tunog. Naiwan si Mama Flor sa kusina, mag-isa at tila pinagtakluban ng langit at lupa. Dahan-dahan siyang naupo sa isang bangko at napatingin sa sahig. Sa ilalim ng lamesa, nakita niya ang isang bahagi ng basurahan na bukas. Doon, nakita niya ang isang lumang litrato na bahagyang nakalabas. Isang litrato ng kanilang pamilya noong unang taon ni Teresa sa Hong Kong. Sa litratong yun, nakangiti si Teresa habang may hawak na tumpok ng mga pasalubong para sa kanila. Isang matinding hapdi ang biglang naramdaman ni Mama Flor sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Teresa noon. Kung paano nito nililinis ang kanyang mga paa kapag masakit ang kanyang rayuma. Kung paano ito nagluluto ng kanyang paboritong pagkain ng walang reklamo. At kung paano ito tumatango lamang kahit gaano man kasama ang kanyang pananalita. Ngayon, sa harap ni Stella, siya ay naging isang alila sa sarili niyang pamamahay. Ang pagkakamali na nagawa niya kay Teresa ay tila isang multo na nagsisimulang maningil sa kanya. Teresa, patawarin mo ako, bulong ng matanda, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit alam niyang ang pagsisisi ay wala ng saysay dahil ang pintong sinara niya ay hindi na basta-basta magbubukas muli. Samantala, sa kwarto sa itaas, naabutan ni Marco si Stella na abalang-abala sa kanyang cellphone. Ang babae ay nakangiti at tila may masayang kachat. Isang bagay na hindi na nakikita ni Marco sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang selos at hinala ay biglang gumising sa puso ni Marco. Mabilis niyang nilapitan si Stella at hinablot ang cellphone mula sa mga kamay nito. Sino ito, Stella? Sino itong sinasabihan mong, I miss you? Ang boses ni Marco ay nanginginig sa galit.
Ibalik mo sa akin yan, Marco. Wala kang pakialam. Ano bang gusto mo? Mabulok ako rito sa bahay na ito? Kasama mo. At ng nanay mong walang pera? Kailangan kong humanap ng paraan para maisalba ang sarili ko. Ang sagot ni Stella, wala nang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi purong oportunismo. Nagkaroon ng isang mainit na pagtatalo sa loob ng kwarto. Ang tunog ng pagtatalo at ang mga masasakit na salitang ipinupukol nila sa isa't isa ay umabot hanggang sa kalsada. Ang dating paraiso na pinangarap ni Marco ay naging isang impyerno ng kawalang tiwala at puot. Ang pag-ibig na akala niya ay mas matatag kaysa sa kasal nila ni Teresa ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng agos ng kahirapan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang tahimik na restaurant, magkasamang naghahapunan sina Teresa at Leo. Ang paligid ay payapa, malayo sa kaguluhan na nararanasan ng mga kaaway ni Teresa. Si Teresa ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag at ang kanyang aura ay puno ng kapanatagan. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, tumunog ang cellphone ni Teresa. Isang tawag mula kay Attorney Santos. "Hello, Attorney? May balita na po ba?" Tanong ni Teresa, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. "Teresa, may magandang balita ako. Nahanap na namin ang tao na tumulong kay Marco para inotaryo ang mga pekeng dokumento. Takot na takot siya dahil sa laki ng ebidensya nating hawak. Nakahanda siyang maging saksi laban kay Marco para mabawasan ang kanyang pananagutan." Ang boses ng abogado ay puno ng tagumpay. "At hindi lang iyon. May nalaman din kami tungkol sa pirma mo. Hindi lang pala annulment ang piniratan niya. Pati ang pag-withdraw sa huling savings mo. May mga butas na nakita ang bangko sa verification." Napatitig si Teresa kay Leo. Na tila ba narinig din nito ang boses ng abogado. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang katarungan na tila mailap noon ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang mga kamay. "Salamat, Attorney, tuloy ang laban." Ang tanging nasabi ni Teresa bago niya ibaba ang telepono. "Sinabi ko sa iyo, Teresa, ang katotohanan ay laging nakahanap ng paraan para lumitaw," sabi ni Leo habang hinahawakan ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kanyang palad ay tila nagsasabing hindi na kailangang matakot si Teresa sa anumang banta. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang anino ang dumaan sa mukha ni Leo nang makita niya ang isang mensahe sa kanyang sariling phone. Isang litrato ang ipinadala sa kanya ng kanyang tauhan na sumusubaybay kay Stella. Ang litrato ay nagpapakita kay Stella na bumababa sa isang mamahaling sasakyan sa isang sikat na hotel, kasama ang isang lalaking kilala sa mundo ng mga ilegal na gawain. "Teresa," ang boses ni Leo ay naging seryoso. "Kailangan nating mag-ingat. Mukhang si Stella ay hindi lang basta naghahanap ng bagong mamanero. Nakikipaglaro siya sa mga taong mas mapanganib kaysa kay Marco." Ang gabi ay tila bumigat sa balitang yon. Ang laban ni Teresa para sa hustisya ay tila papasok sa isang yugto na hindi lamang tungkol sa pera at bahay, kundi tungkol na rin sa kanyang kaligtasan. Sino ang lalaking kasama ni Stella? At ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang babaeng ipinalit niya kay Teresa ay handa siyang ilaglag sa gitna ng apoy? "Hindi ko lang pala pirma ang kinuha mo, Marco. Kinuha mo rin ang huling natitirang tiwala ko sa mga tao." Ang mga salitang ito ay tahimik na namutawi sa mga labi ni Teresa habang mag-isa siyang nakaupo sa loob ng madilim na opisina ni Leo. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp sa mesa, nakalatag ang mga dokumentong magpapatunay sa kataksilan ng kanyang asawa. Habang tinititigan niya ang bawat kurba ng pekeng pirma na pilit na ginaya ang sa kanya, tila nararamdaman ni Teresa ang bawat gabing nagpuyat siya sa Hong Kong para lamang makapag-ipon. Bawat patak ng pawis niya noon ay tila ginamit ni Marco upang dahan-dahang itayo ang isang monumento
ng kasinungalingan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa gilid ng mesa at ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na kahoy. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang lalamunan. Ang uri ng hapdi na dulot ng mga luhang pilit na kinikimkim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong nauwi sa wala. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Leo na may dalang isang supot ng pagkain. Nang makita niya ang hitsura ni Teresa, agad siyang tumigil sa paglalakad. Ang liwanag ng lamp ay tumatama sa mukha ng babae. Inilalantad ang bawat linya ng pighati na pilit nitong itinatago. Huwag mong hayaang ubusin ka ng galit mo, Teresa. Mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa parusa na matatanggap niya. Ang boses ni Leo ay mababa at puno ng pag-unawa. Lumapit si Leo at inilapag ang supot sa lamesa. Hindi siya agad nagsalita muli. Sa halip ay naupo siya sa bakanting upuan sa tabi ni Teresa. Sapat ang layo upang hindi mailang ang babae, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman nito ang init ng kanyang presensya. Hindi ko lang maintindihan, Leo. Bakit kailangang umabot sa ganito? Lahat naman ibinigay ko. Kulang pa ba yon? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng katiyakan. Sa isang banayad na kilos, dinala ni Leo ang kanyang kamay patungo sa buhok ni Teresa. Isang napakaingat na haplos na tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Ang bawat daliri ni Leo ay tila nagdadala ng isang mensahe ng pagkalinga na matagal nang hindi nararanasan ni Teresa. Hindi mo kailangang maging matapang palagi sa harap ko, Teresa. Pwede kang mapagod. Pwede kang sumandal. Bulong ni Leo. Sa sandaling iyon, ang huling pader na pumipigil sa emosyon ni Teresa ay tuluyang gumuho. Dahan-dahan niyang ihinilig ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang amoy ng pabango ng lalaki, na amoy sariwang kahoy at malinis na linen, ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na isipan. Naramdaman ni Teresa ang malakas at pantay na tibok ng puso ni Leo. Isang tunog na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay ligtas. I'm scared, Leo. Natatakot ako na baka pagkatapos nito, wala nang matira sa akin. Natatakot ako na hindi na ako marunong magmahal o magtiwala muli. Pag-amin ni Teresa, ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Leo. You are the brightest star I've seen, Teresa. At ang isang bituin, kahit gaano pa kadilim ang langit ay hinding-hindi mawawalan ng sariling ningning. Sagot ni Leo, habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Teresa, pinagsasalit ang kanilang mga daliri. Ang kilig na naramdaman ni Teresa ay hindi tulad ng nararamdaman ng isang kabataan. Ito ay isang mas malalim, mas matanda, at mas seryosong uri ng koneksyon. Isang koneksyon na nabuo mula sa mga sugat at paghihilom. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganoon, dalawang kaluluwa na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa sa gitna ng isang magulong mundo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang malayo at mahinang ugong ng mga sasakyan sa kalsada. Nang maghiwalay sila, ang mga mata ni Teresa ay muling nagkaroon ng determinasyon. Kinuha nila ang huling bahagi ng dokumento na ihahain sa korte kinabukasan, ang criminal case para sa estafa at falsification of public documents. Ang bawat piraso ng papel ay maayos na nilang na-file, handa na para sa huling pagtutuos. Handa na ang lahat, Teresa. Bukas, magsisimula na ang formal na paglilitis. Wala nang atrasan ito, sabi ni Leo habang inililigpit ang mga gamit. Huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga pangarap na muling nabubuhay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa tuluyang nawawala. Ngunit alam niyang sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa pagdadala nito. Handa na ako, Leo, para sa sarili ko,
at para sa bawat babaeng ninakawan ng pangarap, sabi ni Teresa nang may paninindigan. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, patungo sa sasakyan, ang gabi ay tila mas tahimik kaysa sa dati. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, alam ni Teresa na ang susunod na araw ay magiging isang bagyo na wawakasan ng lahat ng dusa. Gayunpaman, nang pumasok sila sa sasakyan, napansin ni Teresa ang isang hindi pamilyar na figura na nakatayo sa kanto ng kalsada, nakatingin ng diretso sa kanila habang nakasuot ng itim na hoodie. Nang buksan ni Leo ang makina, mabilis na tumalikod ang tao at naglaho sa dilim ng eskinita. Sino ang taong yon? At bakit tila ba ang bawat hakbang ni na Teresa at Leo ay may nagmamasid mula sa anino? Ang takot ay muling gumapang sa batok ni Teresa. Isang paalala na ang mga kaaway niya ay hindi basta-basta susuko ng walang madugong laban. Nagkaroon po ng malaking pagkakamali ang aking asawa, Your Honor. Iniwan niya ang kanyang mga tungkulin sa bahay para magtrabaho sa malayo. At ako ang naiwan dito upang magsumikap na itayo ang aming pangarap na tahanan gamit ang sarili kong dugo at pawis. Ang boses ni Marco ay matatag at puno ng pagkukunwari habang nakatayo siya sa witness stand ng punong-puno na silid hukuman. Nakasuot siya ng isang maayos na barong, sinusubukang magmukhang isang kagalang-galang na biktima sa harap ng huwes. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado ay tumatango-tango, habang si Stella naman ay nakaupo sa hanay ng mga tagapakinig. May suot na malalaking itim na salamin at nakataas ang kilay na tila ba sigurado na sa kanilang panalo. Napakalamig ng loob ng korte, isang uri ng lamig na tila bumabaon sa buto ni Teresa habang nakaupo siya sa tabi ni Attorney Santos at Leo. Pinanood niya si Marco, ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, habang ito ay walang pakundangan sa pagsisinungaling sa harap ng batas. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila isang marahas na pagbaluktot sa katotohanan. Wala pong naiambag si Teresa sa konstruksyon ng bahay maliban sa maliliit na halagang panggastos sa araw-araw. Ako ang kumuha ng mga utang, ako ang nakipag-usap sa mga trabahador, at ako ang nagpakapagod para matapos ang lahat. Pagpapatuloy ni Marco, habang dahan-dahang naglalabas ng panyo upang punasan ang kanyang mga mata na tila ba maiiyak sa lungkot. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid nang matapos ang pahayag ni Marco. Ang mga tao sa loob ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tila naniniwala sa drama ng lalaki. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, nanatiling tuwid ang upo ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, hindi nanginginig, hindi natatakot. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Marco, isang tingin na puno ng malalim na awa para sa isang taong tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kasinungalingan. Tumayo si Attorney Santos, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng awtoridad sa ibabaw ng kahoy na sahig ng korte. Your Honor, nais po naming magpakita ng mga ebidensyang direktang sasalungat sa mga pahayag ng nasasakdal. Nais po naming tawagin ang aming unang saksi, ang branch manager ng bangkong pinaglalaanan ng remittance ni Ginang Teresa Alcantara sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang kumpiyansa sa mukha ni Marco ay bahagyang nayanig. Pumasok ang isang lalaking may dalang makapal na dokumento. Isa-isang inilatag sa harap ng huwes ang mga records ng bawat sentimong ipinadala ni Teresa mula sa Hong Kong. Ipinakita roon na ang bawat malaking pambayad sa lupa at materyales ay galing sa iisang source, ang sahod ni Teresa bilang domestic helper. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi ng paniningil. Isinunod na tinawag ni Attorney Santos si Leo bilang pangunahing saksi. Ako po ang inhenyero na humawak sa proyektong ito simula pa noong unang araw. Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman, kasing tibok ng isang masong nagpapatibay sa katotohanan. At sa bawat pagkakataon na kailangan ng pambayad,
Si Ginang Teresa ang kausap ko sa video call. Siya ang nagpapadala ng pera sa aking account ng direkta at hindi kay Ginoong Marco. Hawak ko ang lahat ng orihinal na resibo na nakapangalan kay Teresa dahil alam ko ang hirap na pinagdadaanan niya sa ibang bansa. Napayuko si Marco. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa railings ay nagsimulang manginig. Ang mga bulungan sa korte ay naging mas malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang panig ng husga ay tila uunti-unti ng kumikiling sa katotohanan. Ang huling pasabog ay ang pagsusuri ng isang handwriting expert na nagpatunay na ang pirma ni Teresa sa annulment papers ay isang halatang panggagaya lamang. Ang huwes ay kumuha ng isang malalim na hininga habang binabasa ang huling bahagi ng mga dokumento. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng tingga, na tila ba ang bawat tao sa loob ay nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Batay sa lahat ng ebidensyang iniharap ng panig ng nagsasakdal, napatunayan ng korteng ito na ang mga dokumento ng paghihiwalay ay peke at walang bisa sa ilalim ng batas. Ang boses ng huwes ay formal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahil dito, ang pagmamay-ari ng tahanan sa subdivision ay ibinabalik sa kumpirmadong nagpondo nito, si Ginang Teresa Alcantara. Inaatasan din ang kapulisan na simulan ang formal na investigasyon laban kay Ginoong Marco Alcantara para sa kasong falsification of public documents at estafa. Ang tunog ng paghampas ng masong kahoy sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat ng pagtatapos ng paghahari-harian ni Marco. Halos bumagsak si Marco sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa labas ng selda ng kanyang kasinungalingan, wala na siyang mataguan. Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit sa direksyon ni Marco bago ito tuluyang ilabas ng mga pulis. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin lang siya sa mga mata ni Marco, isang tingin na hindi galit, kundi purong awa para sa taong nawalan ng lahat dahil sa sobrang kasakima. Isang maliit na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, na tila ba inilalabas ang huling bahagi ng sakit na itinago niya sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, sa likuran, napansin ni Leo na si Stella ay hindi nagpakita ng kahit anong lungkot para kay Marco. Sa halip, habang nagkakagulo ang lahat, si Stella ay patagong may tinititigan sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Nagpapadala ng isang mensahe sa isang taong hindi kilala. Tapos na ang laro rito. Sunduin niyo na ako. Mayroon pa akong nakuha. Ang mensaheng iyon ay saglit na kislap lamang sa dilim bago niya ito mabilis na binura. Lumingon si Stella kay Teresa nang may isang huling mapanuyang tingin bago siya mabilis na tumayo at lumabas ng korte, tila isang anino na tumatakas sa gitna ng liwanag. Teresa, tapos na ang unang bahagi. Bulong ni Leo habang lumalapit sa kanya at inilalagay ang kamay sa kanyang likuran upang alalayan siya. Nakuha na natin ang hustisya. Ngunit habang tinitingnan ni Teresa ang papalayong figura ni Stella, naramdaman niya ang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Bakit parang may mas malaki pang panganib na naghihintay sa labas ng mga pader na ito? Ang tagumpay ba sa korte ay nangangahulugan na nga ba ng tunay na kaligtasan? Wala na tayong oras. Marco, bilisan mo ang pagkilos at baka bukas ay nasa kalsada na tayo. Ang naghihisteryang boses ni Mama Flor ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na tila ba ang bawat pader ay sumasabay sa kanyang takot. Nagkakagulo ang mag-ina sa loob ng kanilang marangyang kwarto. Pilit na isinisiksik ang mga mamahaling gamit sa loob ng malalaking maleta. Ang tunog ng mga hanger na nagkakasalpukan sa loob ng closet ay tila mga babala ng paparating na katapusan. Si Marco ay nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa sahig. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng pagsisisi na huli na.
para maitama. Habang ang mag-ina ay abala sa kanilang desperasyon, si Stella naman ay nasa kabilang silid, tahimik na nag-iimpake ng sarili niyang mga gamit. Ngunit hindi katulad ni na Marco, ang bawat kilos ni Stella ay mabilis at kalkulado. Isinisiksik niya sa loob ng kanyang bag ang lahat ng alahas na nabili ni Marco gamit ang pera ni Teresa, kasama na ang mga designer bags at pabango. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. "Anong ginagawa mo, Stella?" tanong ni Marco nang pumasok siya sa kwarto at makita ang ginagawa ng babae. "Bakit mo kinukuha ang lahat ng yan? Ibebenta ba natin yan para may pambayad tayo sa abogado?" Tumayo si Stella at tiningnan si Marco nang may halong pandidiri. Wala na ang matamis na ngiti at malambing na boses na dati niyang ginagamit upang makuha ang gusto niya. "Ibebenta? Para sa'yo? Huwag kang magpatawa, Marco. Ang mga ito ay bayad sa panahon na sinayang ko sa'yo. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay kaya mong panindigan ang buhay na ibinigay mo sa akin? Ngayon, isa ka na lang basang sisiw na walang mapupuntahan." "Stella, paano mo nasasabi iyan? Mahal kita, Stella. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin." Pagsamo ni Marco habang sinusubukang hawakan ang braso ng babae. Ngunit marahas siyang tinabig ni Stella. Ang tunog ng malakas na pagsampal ni Stella sa mukha ni Marco ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon. "Pag-ibig? Ang kailangan ko ay pera, Marco. At dahil wala ka na noon, wala na rin akong silbi sa'yo. May nakita na akong bagong mag-aalaga sa akin. Iyong may totoong pera at hindi nakikikabit lang sa sahod ng asawa." Naglakad si Stella patungo sa pinto, bit-bit ang kanyang mga maleta. Ni hindi niya nilingon si Mama Flor na nakatayo sa pasilyo, umiiyak at nagmamakaawa. Ang tunog ng kanyang mga takong napababa ng hagdan ay tila bawat segundo ng pagbagsak ng kaharian ni Marco. Nang marinig ang tunog ng sasakyang humaharurot palayo sa labas, doon lamang tuluyang gumuho ang lahat para kay Marco. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang maliit at tahimik na karinderya sa tabi ng kalsada, magkasamang naghahapunan sina Teresa at Leo. Ang paligid ay payapa, tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig sa malapit na puno at ang tunog ng mga electric fan ang naririnig. Si Teresa ay kumakain ng simpleng ulam na nilaga. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag at ang kanyang aura ay puno ng kapanatagan. Wala siyang suot na mamahaling alahas, ngunit ang kanyang kagandahan ay mas nangingibabaw dahil sa kanyang bagong natagpuang kalayaan. "Masarap ba ang pagkain?" tanong ni Leo habang nakatingin sa kanya ng may banayad na ngiti. "Sobrang sarap, Leo. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman ang tunay na lasa ng pagkain nang walang bigat sa dibdib." Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng katapatan. "Mabuti naman. Deserve mo ang bawat sandali ng kapayapaang ito, Teresa. Ang bagyo ay tapos na," sabi ni Leo habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig sa babae. Ang init ng kanyang palad nang sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang matamis na kiliti sa puso ni Teresa, isang pakiramdam na tila ba muling nagbubukas ang kanyang puso sa pag-asa. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto, ninanamnam ang katahimikan at ang presensya ng isa't isa. Ang bawat sulyap ni Leo ay tila nagsasabing hindi niya kailanman iiwan si Teresa, anuman ang mangyari. Ang kanilang pag-uusap ay hindi tungkol sa mga problema, kundi tungkol sa mga pangarap na maaari nilang simulan muli. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay tila paghahanda lamang para sa huling hakbang ng kanilang plano. Alam nilang sa susunod na umaga, ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa korte ay tuluyan ng isa sa katuparan. Nang sumapit ang madaling araw, ang liwanag ng bukang liwayway ay unting lumitaw sa likod ng mga bundok. Isang pangkat ng mga sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa loob ng subdivision. Sa unahan ng convoy
ay ang sasakyan ni Leo. Kasunod ang sasakyan ng sheriff at ng mga lokal na pulis. Tumigil ang mga sasakyan sa tapat mismo ng bahay ni Marco. Ang lahat ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Bumaba si Teresa mula sa sasakyan, kasunod si Leo. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi puno ng puot. Humarap siya sa malaking gate ng bahay na dati niyang iniyakan. Humakbang ang sheriff patungo sa pinto at nagsimulang kumatok ng malakas. Ang tunog ng pagkatok sa kahoy ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong paligid. G. Marco Alcantara, buksan ang pinto. Narito kami para sa implementasyon ng court order para sa writ of possession ng bahay na ito. Ang sigaw ng sheriff ay sapat na upang magising ang mga natutulog na kapitbahay. Sa loob ng bahay narinig ni Teresa ang mabilis at magulong mga yabag ng paa. Alam niyang sa loob ng ilang sandali, ang bawat pader na pinaghirapan niya ay muling magiging kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Ano ang magiging reaksyon ni Marco kapag nakita niyang ang babaeng itinaboy niya ay narito na para bawiin ang lahat? Ang tunog ng pag-unlock ng trangka ng pinto ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. Hudyat na ang huling pagtutuos ay magsisimula na. Dahan-dahang bumukas ang malaking gate na bakal. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra nito ay tila isang malalim na buntong hininga ng bahay na matagal nang nabilanggo sa maling mga kamay. Humakbang si Teresa papasok sa bakuran. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa semento ay puno ng bigat at paninindigan. Sa labas ng bakod, nagsisimula ng magtipon ang mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay nakikinig sa mga paninirang puri ni Mama Flor laban sa kanya. Naririnig ni Teresa ang kanilang mga mahihinang bulungan. Ang mga matang dati ay puno ng panghuhusga, ngayon ay puno ng gulat at kuryosidad. Sa pintuan ng bahay, nakatayo sina Marco at Mama Flor. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino na lamang ng dati nilang pagkatao. Si Mama Flor, na dati ay laging maayos ang suot, ngayon ay mukhang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa sa takot. Nang makita niya si Teresa, tila nakakita siya ng isang anghel na magliligtas sa kanya mula sa impyernong kinasadlakan nila. Teresa, anak. Ang boses ni Mama Flor ay nanginginig habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, sinusubukang hawakan ang mga kamay ng babae. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Nadala lang kami ng tukso ni Stella. Alam mo namang mahal ka namin, hindi ba? Pakiusap. Nanalangin ako na sana ay bigyan mo kami ng kahit isang maliit na silid lang dito sa bahay. Wala na kaming mapupuntahan, Teresa. Dahan-dahang hinila ni Teresa ang kanyang kamay. Ang kanyang paggalaw ay kalmado, ngunit puno ng lamig. Tiningnan niya ang matandang babae, nang diretso sa mga mata. Ang utang na loob ay para sa mga taong may puso, Mama Flor. Pinatay niyo ang puso ko noong gabing itaboy niyo ako sa gitna ng malakas na ulan habang bitbit ang sarili kong bali. Hindi niyo ako itinuring na anak noon. Kaya huwag niyo akong asahan na ituring kayong pamilya ngayon. Sa likuran ni Mama Flor, humakbang si Marco palapit. Ang kanyang tindig ay tila isang lalaking hulas na sa buhay. Ang kanyang polo ay lukot-lukot. At ang kanyang panga ay nanginginig. Lumuhod siya sa harap ni Teresa. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na semento ng driveway. Teresa! Patawad! Kasalanan lahat ito ni Stella. Nilason niya ang isip ko, ginamit niya ako para makuha ang mga ari-arian mo. Pagsamo ni Marco, habang sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Teresa. Magsimula tayo ulit. Pakiusap. Alam kong mahal mo pa ako. Sa'yo ang bahay na ito. Sige, basta tanggapin mo lang ako ulit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Lumingon siya kay Leo na nakatayo sa kanyang tabi, na tila ba humuhugot ng lakas mula sa presensya nito. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan.
Ang pag-ibig ko sa iyo, Marco, ay matagal nang naanod ng ulan noong gabing isara mo ang pintong ito sa mukha ko. Ang boses ni Teresa ay kasing tigas ng bato. Hindi mo mahal ang bahay na ito at hindi mo ako mahal. Ang mahal mo ay ang komportableng buhay na ibinigay ko sa iyo. Ngayon, tapos na ang paniningil ko. Sa isang senyas ni Teresa, nagsimulang kumilos ang sheriff at ang mga tauhan nito. Isa-isang inilalabas ang mga gamit ni na Marco mula sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga kahon na inilalapag sa kalsada ay tila bawat segundod ng pagbagsak ng pangarap ni Marco. Ang kanyang mga mamahaling sapatos, ang mga damit na binili gamit ang pera ni Teresa, lahat ay itinambak sa labas ng gate, sa ilalim ng mapanuring tingin ng madla. Ang bawat gamit na itinatapon ay tila isang paalala sa kawalan ng katarungan na tinapos na sa wakas. Lumabas na kayo. Ang utos ng sheriff ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napilitang tumayo si Marco at alalayan ang kanyang ina habang kinakaladkad sila ng mga pulis palabas ng bakuran. Ang tunog ng gate na nagsasara at ang pagkakabit ng bagong padlock ay tila ang huling tuldok sa kanilang kwento. Naiwan silang mag-ina sa kalsada, napapaligiran ng kanilang mga gamit at ng kahihiyan sa harap ng buong subdivision. Pumasok si Teresa sa loob ng sala. Ang bawat sulok ng bahay ay amoy pabango pa ni Stella. Isang amoy na tila lason sa kanyang ilong. Lumapit siya sa malaking dingding kung saan nakasabit ang isang malaking litrato ni Marco at Stella na nakangiti. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Teresa ang frame at hinayaan itong bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila ba ang huling anino ng pagtataksil ay tuluyan ng naglaho. Naglakad siya patungo sa bintana at binuksan ang mga kurtina ng malawak. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa loob, binabalot ang buong sala ng isang bagong liwanag. Huminga ng malalim si Teresa. Ninanamnamang hangin na sa wakas ay malinis na at malaya. Gayunpaman, sa labas ng subdivision, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa gilid ng kalsada, malayo sa mga pulis. Ang pinto nito ay bumukas at isang babae ang marahas, na itinulak palabas. Ang babae ay bumagsak sa matigas na aspalto. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang pulang damit ay punit-punit na. Si Stella iyon. Habang humaharurot palayo ang sasakyan, pilit siyang gumapang patungo sa direksyon ng bahay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pagsamo. Ang boses niya ay wala ng tunog. Tanging hangin na lamang ang lumalabas sa kanyang nanginginig na mga labi. Sino ang gumawa nito sa kanya? At anong uri ng panganib ang daladala niya na maaaring muling gumulo sa kapayapaang kapira-piraso pa lamang na nabubuo ni Teresa? Hayop kayo! Isusumpa ko kayong lahat! Ang boses ni Stella ay wala na ang dating tamis at ganda. Ito ay naging isang paos at desperadong tili habang nakahandusay siya sa magaspang na aspalto sa labas ng gate ng subdivision. Ang kanyang pulang bestida, na dati ay simbolo ng kanyang pagiging reyna, ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang mga alahas na ninakaw niya mula sa bahay ni Marco ay wala na sa kanyang leeg at mga daliri. Tila ba kinuha ang lahat ng yon ng mga taong nagtapon sa kanya sa kalsada. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ngayon ay nababalot ng pasa at luha, habang ang anino ng sasakyang humaharurot palayo ay uent-unting naglalaho sa kanto. Si Marco, na nakatayo sa gitna ng kanyang mga nakatambak na gamit, ay dahan-dahang lumapit sa babaeng minahal niya ng higit sa sarili niyang asawa. Ngunit sa halip na tulungan itong tumayo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat hakbang ni Marco ay tila paglapit ng isang hatol. Nasaan ang mga alahas, Stella? Nasaan ang pera na itinago mo? Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi sa awa, kundi sa matinding pagnanasa na mabawi ang kahit anong natitirang yaman. Sabi mo,
ay may bago kang mamanero. Sabi mo ay hindi mo na ako kailangan. Ngayon, babalik-balik ka rito na parang pulubing nanlilimos? Wala na, Marco. Niloko nila ako. Kinuha nila ang lahat. Paghikbi ni Stella habang sinusubukang abutin ang paa ni Marco. Pakiusap, tulungan mo ako. Kahit saan, isama mo ako. Marahas na tinabig ni Marco ang kamay ni Stella. Isang malakas na tunog ng pagsipa ni Marco sa isang karton ng kanyang sariling gamit ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Tulungan ka? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng lahat. Ikaw ang nag-udyok sa akin na lokohin si Teresa. Ngayon, mabulok ka sa kalsada na parang basurang itinapon. Ang pag-aaway ng dalawa ay naging isang masangsang na palabas sa harap ng mga kapitbahay. Ang bawat salitang ipinupukol nila sa isa't isa ay tila lason na sumisira sa huling hibla ng kanilang dignidad. Habang ang dalawang sakim ay nagkakasakitan sa labas, ang mga pulis na kanina pa naghihintay ay dahan-dahang lumapit. G. Marco Alcantara, inaaresto ka namin sa kasong falsification of public documents at estafa batay sa warrant na inilabas ng korte. Ang malamig na tinig ng pulis ay tila huling hudyat ng pagbagsak. Naramdaman ni Marco ang malamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na wumasak sa huling pag-asa ng lalaki. Napayko si Marco. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento habang pilit siyang hinihila ng mga pulis patungo sa patrol car. Ni hindi na niya nakuha pang sulyapan si Stella na ngayon ay kinukuha na rin ng mga awtoridad para sa investigasyon bilang kasabwat. Mula sa itaas na bangko ng bahay, nakatayo si Teresa. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang maikling buhok, nagdadala ng amoy ng bagong ulan at kalayaan. Pinapanood niya ang eksena sa ibaba nang walang kibo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa railings, hindi mahigpit, kundi relax. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring saya sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kawalang bahala, ang tunay na tanda na ang sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na ngang maghilom. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay nang may isang tuyong dahon ang dumaan sa kanyang harap. Sinalo niya ito at pinagmasdan ang bawat ugat ng dahon bago niya hinayaang liparin muli ng hangin. Ang dahon ay sumagisag sa kanyang nakaraan. Isang bagay na dati ay bahagi ng kanyang buhay, ngunit ngayon ay tuyo na at wala ng silbi. Teresa, isang pamilyar at malambing na tinig ang tumawag sa kanya mula sa loob ng silid. Lumingon si Teresa at nakita si Leo na nakatayo sa may pinto. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tila bumabalot sa lalaki, nagbibigay ng isang aura ng kaligtasan. Humakbang si Leo palapit. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Teresa nang may buong katapatan. Nang makarating siya sa tabi ng babae, nanatili siyang tahimik. Sapat na ang presensya niya upang ipadama ang kanyang suporta. Tapos na ang lahat, Leo. Wala na silang magagawa pa sa akin. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Alam ko, Teresa. At bukas, isang bagong kabanata na ang naghihintay sa'yo, sagot ni Leo. Dahan-dahan niyang inabot ang bulsa ng kanyang jacket at naramdaman ang isang maliit na kahon sa loob nito. Ang kanyang panga ay tumigas ng bahagya sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling determinado. Humarap si Leo kay Teresa. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang marinig ang bawat hininga ng isa't isa. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na tungkol sa problema, kundi tungkol sa isang damdaming matagal nang itinago sa ilalim ng mga dokumento at ebidensya. Teresa, ngayong tapos na ang lahat, ngayong malaya ka na sa anino ng nakaraan mo. Ang boses ni Leo ay nanginginig ng bahagya. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na nababalot ng pulang pelus
at ipinakita ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gusto ko sanang itanong kung handa ka na bang sumugal muli, hindi bilang isang asawang inaasahan ng lahat, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat na mahalin ng totoo. Napatitig si Teresa sa pulang kahon. Ang kanyang puso ay tila muling tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang tibok na puno ng takot at pangarap. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa ginto ng singsing sa loob, na tila ba isang pangako ng isang kinabukasan na hindi niya kailanman inakala na darating pa. Kukunin ba ni Teresa ang pagkakataong ito? O ang mga sugat ng nakaraan ay sapat na upang hadlangan ang kanyang muling pagtitiwala sa isang lalaki? Teresa, hindi mo kailangang sumagot ngayon. Alam kong ang bawat sugat sa puso mo ay hindi basta-basta maghihilom sa isang gabi lang. Ang boses ni Leo ay kasing lamig at kasing hinahon ng simoy ng hangin sa gabi. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang mainit na haplos sa kaluluwa ni Teresa. Nakatayo pa rin sila sa balcony. Ang maliit na kahon ng singsing ay nakabukas sa pagitan nila, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Napatingin si Teresa sa singsing at sa isang saglit, ang kanyang alaala ay bumalik sa araw ng kanyang unang kasal kay Marco. Naalala niya ang singsing na ibinigay nito. Isang singsing na akala niya ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ngunit naging isang mabigat na kadena na nagbaon sa kanya sa dusa. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang tingin kay Leo. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang uri ng katapatan na hindi humihingi ng kapalit. Naramdaman ni Teresa ang pangangatog ng kanyang mga kamay. Gusto niyang abutin ang singsing, gusto niyang sumigaw ng oo. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw sa takot. Paano kung maulit ang lahat? Paano kung ang liwanag na nakikita niya ngayon ay maging isa na namang madilim na pasilyo? Leo, ang kasal para sa akin ay naging isang madilim na kulungan. Ang boses ni Teresa ay halos isang pabulong na lamang, puno ng pait at takot. Natatakot ako na baka kapag hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko, nang tuluyan, mawala muli ang sarili ko. Natatakot ako na baka hindi ko na kayang maging asawang inaasahan mo. Dahan-dahang itinago ni Leo ang singsing sa loob ng kahon. Ang tunog ng pagsasara ng maliit na takip ay tila isang banayad na pangako na hindi siya magmamadali. Humakbang siya palapit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi siya yumakap, hindi siya humalik. Sa halip, kinuha ni Leo ang mga kamay ni Teresa at dahan-dahang hinalikan ng kanyang mga sulo ng daliri. Ang bawat halik ay tila isang panata ng paggalang. Maghihintay ako, Teresa, hanggang sa ang bawat takot mo ay mapalitan ng tiwala. Hanggang sa maging handa ang puso mo na muling maniwala na may lalaking kayang magmahal sa iyo nang walang utang na loob, puro pag-ibig lang. Ang binaling ni Leo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at idiniit ang kanyang noo sa noo ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napuno ng damdamin. Walang boses, tanging ang ritmiko at malakas na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Teresa ang isang luhang gumulong sa kanyang pisngi, isang luha ng pasasalamat dahil sa wakas ay may nakaintindi sa kanyang pighati nang hindi siya pinipilit na maging maayos agad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bahay ni Teresa ay tuluyan ng naging isang tunay na tahanan. Wala na ang amoy ng laso ni Stella, pinalitan na ito ng amoy ng sariwang bulaklak at masarap na luto ng pagkain. Ang kanyang negosyo kasama si Leo ay lumalago, at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tagumpay at katatagan sa kanilang komunidad. Ang kanyang maikling buhok ay humaba na ng bahagya at ang kanyang mga mata ay palaging may dalang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang umaga, habang nag-aayos si Teresa ng kanyang mga gamit, nakatanggap siya ng isang sulat. Isang abiso mula sa piitan. Si Marco ay humihiling na makausap siya
Sa huling pagkakataon bago ito ilipat sa isang pambansang bilangguan upang tapusin ang kanyang sentensya. Naramdaman ni Teresa ang isang maliit na kaba, ngunit hindi na ito ang takot na nararamdaman niya noon. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng malakas at buo. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng bahay kung saan naghihintay si Leo sa loob ng sasakyan. "Handa ka na ba?" tanong ni Leo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Teresa sa gear ng sasakyan. "Handa na ako, Leo. Panahon na para tuluyan ng isara ang pinto ng nakaraan," sagot ni Teresa ng may paninindigan. Pagdating sa piitan, ang amoy ng kalawang at alikabok ay sumalubong sa kanila. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Teresa si Marco. Ang lalaking dati ay kasing ningning ng ginto ngayon ay tila isang tuyong sanga na nalanta sa gitna ng tag-araw. Ang kanyang mga damit ay maluwag na sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng anumang kislap ng buhay. Nang makita ni Marco si Teresa, nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang boses niya, nang magsalita siya sa intercom, ay basag at puno ng pagsisisi. "Teresa, patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi, pinapatay ako ng konsensya ko. Pakiusap. Sabihin mong pinatawad mo na ako para magkaroon naman ng kapayapaan ang kaluluwa ko rito sa loob." Tinitigan ni Teresa ang lalaking naging dahilan ng kanyang 5 taong pagdurusa. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring saya sa hitsura nito. Ang kanyang puso ay kasing kalmado ng dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Anong sasabihin ni Teresa sa lalaking wumasak sa kanyang mga pangarap? At sapat na nga ba ang 6 na buwan upang ang oo na matagal nang hinihintay ni Leo ay tuluyan ng mamutawi sa kanyang mga labi? "Teresa, patawarin mo ako. Pakiusap. Kahit yun na lang ang baunin ko sa paglipat ko ng kulungan." Ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw sa maliit na silid ng bisitahan sa piitan. Puno ng desperasyon at mga hikbi na tila ba ang bawat patak ng kanyang luha ay makapaghuhugas sa lahat ng dusa na idinulot niya. Nakatitig si Teresa sa lalaking nasa likod ng makapal na salamin. Ang dating mapagmataas na panga ni Marco ay nakayuko na ngayon at ang mga kamay nito na dati ay mabilis humablot ng pera at manulak ng kapwa ay nanginginig habang nakadikit sa salamin. Huminga ng malalim si Teresa, isang hininga na hindi nagaling sa isang biktima, kundi sa isang babaeng nagtagumpay sa laban ng buhay. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng puot, at lalong walang bakas ng pagmamahal. Ang bawat salitang binitawan niya ay kasing linaw ng kristal at kasing tibay ng haligi ng kanyang bagong bahay. "Pinapatawad ko na ang sarili ko, Marco." Ang boses ni Teresa ay malumanay, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa mga hikbi ng lalaki. "Pinapatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong abusuhin mo ang kabutihan ko sa loob ng maraming taon. Pinapatawad ko ang sarili ko dahil masyado kitang minahal hanggang sa makalimutan ko ang sarili kong halaga." Huminto siya sandali at tiningnan si Marco ng diretso sa mga mata. "Pero ang kapatawaran na hinihingi mo para sa sarili mo, hindi sa akin nanggagaling yon, Marco. Kunin mo yon sa Diyos at patunayan mo sa bawat araw ng sentensya mo na karapat-dapat ka sa bagong buhay paglabas mo. Para sa akin, ikaw ay isa na lamang aninuno ng nakaraan na wala ng puwang sa bukas ko." Tumayo si Teresa. Inayos ang kanyang bag at hindi na naghintay ng sagot. Sa bawat hakbang niya palabas ng piitan, naramdaman niya ang huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanya kay Marco na tuluyan ng naputol. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang masayang marcha patungo sa kalayaan. Nang bumukas ang malaking pintong bakal ng piitan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Binabalot siya ng isang mainit at nakakahilom na liwanag. Sa labas, nakasandal si Leo. Sa kanyang sasakyan, matiyagang naghihintay. Nang makita niya si Teresa,
Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing nandoon siya, hindi para pangunahan ng babae, kundi para samahan ito sa anumang landas na piliin nito. Tapos na ba? Tanong ni Leo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Tapos na, Leo. Wala na akong utang sa nakaraan at wala na ring naniningil sa akin. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng kagaanan. Pagdating nila sa bahay, ang paligid ay nababalot ng katahimikan ng hapon. Pumasok si Teresa sa loob at nakita ang ayos ng bawat gamit na pinaghirapan niya. Ang bango ng nilulutong hapunan ni Leo ay humalo sa amoy ng mga bulaklak sa garden. Habang abala si Leo sa kusina, dahan-dahang lumapit si Teresa mula sa likuran at ibinigay ang isang mahigpit na yakap. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa likod ni Leo. Ninanamnam ang init at ang matatag na presensya ng lalaki. Naramdaman ni Teresa ang paghinto ni Leo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahang humarap ang lalaki at hinawakan ang mga pisngi ni Teresa. Sa loob ng 6 na buwan, hinintay ni Leo ang sandaling ito nang walang pagmamadali. Iginagalang ang bawat proseso ng paghilom ng puso ng babae. Handa na ako, Leo. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Handa na akong magsimula ng bagong kwento na ikaw ang kasama. Hindi dahil kailangan kita para mabuhay, kundi dahil gusto kong ibahagi ang buhay ko sa iyo. Walang salita. Dahan-dahang kinuha ni Leo ang maliit na pulang kahon mula sa kanyang bulsa at isinuot ang singsing sa daliri ni Teresa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang idiniit ang kanyang noo sa noo ng babae. Isang banayad na halik sa noo ang sumunod na tila ba isang selyo ng kanilang banal na pangako. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kilig at pag-asa. Isang uri ng pag-ibig na binuo mula sa abo ng pagtataksil, ngunit ngayon ay kasing tibay na ng ginto. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Teresa dahil alam niyang sa bawat pagtulog niya, gigising siya sa isang bukas na puno ng paggalang, katarungan, at tunay na pagmamahal. Ang kanyang mga luha noon ay tuluyan ng naging ginto. Isang kayamanan ng karanasan at lakas na hinding-hindi na mananakaw ng kahit na sino. Ang bahay na dating simbolo ng sakit ay naging kanlungan ng tunay na kaligayahan. At sa gitna ng sala, habang magkahawak kamay silang nakatingin sa labas, alam ni Teresa na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga pader ng tahanang ito ay gumuho sa gitna ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng bahay ni Teresa ay tila humihinga na ng bagong buhay. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay malambot na humahalik sa mga dahon ng kanyang garden, kung saan ang mga bulaklak na dati ay lantang-lantang ngayon ay mayayabong at makukulay na. Wala na ang mabigat na aura ng pait. Pinalitan na ito ng amoy ng sariwang kape at ang mahinang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng isang lumang awitin ng pag-ibig. Si Teresa ay nakatayo sa may beranda, pinagmamasdan ang karatulan ng kanilang bagong bukas na tindahan sa tapat ng bahay, ang Teresa at Leo Construction Supplies. Ang kanyang maikling buhok ay humaba na ng bahagya. Tinatangay ng banayad na hangin habang siya ay nakangiti sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot, kundi puno na ng isang uri ng ningning na tanging ang mga taong nakaligtas sa matinding bagyo ang nagtataglay. Dinala ni Leo ang isang tasa ng kape at tumayo sa kanyang tabi. Hindi na kailangan ang maraming salita sa pagitan nila. Sapat na ang init ng kanilang mga balikat na nagkakadikit upang ipaalala na sila ay magkasama sa bawat pagsubok at tagumpay. Sa daliri ni Teresa ang singsing na ibinigay ni Leo ay kumikinang, hindi bilang isang kadena, kundi bilang isang simbolo ng malayang pagpili na magmahal muli.